Karong adlaw mao gikan na 18 ka Domingo sa ordinaryo nga kapanahonan. Tema: si Jesus ang pan sa kinabuhi nga gipadala sa samahan alang sa tanang katawhan. Ang budawan ug mutuo kaniya dili gayud mamatay apan makapaton sa kinabuhi dayon. Kita giawhag sa pagbuhat sa mabulhatog sa Dios, idubanan sa dakong pagtuo diha kang Kristo. Palihog manindog alang sa Diyos Santos kamisa. It's me again. Thank you. Okay, so, nananakita sa ikanapulog pitong Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang ato legit na parish priest mga pag pumipong panahon. Hopefully next Sunday, Father Tito can join you, especially celebrating the Holy Mass. So pagkakaroon, nagwantahan sa Domingo. Ngayon kita na yan sa pagsaulog ng Santos na misteryo at inusunan at masalan. Nagagumpisa ako sa Diyos at nagkakaroon sa Diyos. Kung kanino mga iso, kalapas sa tulog ng ilaw, sa nauna sa pulong sa buhat, o sa buhat sa hinangang buhat. Kaya akong sala, Busa ang mga ako at sa Maria kanunay-unay, sa kanang mga anghel o mga santos, o kanino mga igsoon, alamin ang puniapo sa Sinoong mga Diyos. Kaluyan kita sa Diyos na makagagamit sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dalon kita niya ngadto sa kinabuhi namin. Amen.
sa langit. O Amahan, kaayong naway lingkupan, ang sinundan mag-aakap, ayaw pagpailayo ka na mong patalimugi ang mga pagampo, sa tanang kanagaday kanimo, pasayo ang among mga sala, ug giuli kami nga sa kinabuhi, ug ang pingi kami diha sa iyong lugma. Kini among gipangayo, pinakisa mong Ginoong Jesucristo iyong anak, nga bugyong haripan kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahapturan. Inudlo, ikan sa basako sa Exodo. Dito sa kamingawan, nagbagulgol silang tanan ka Moises o kang Aaron. Mingon sila, maayo Panginoon kung ipatay kami sa Ginoo dito sa Ehipto. Kay dito, makapahimulos kami sa mga karni o makakaon o pan, kutob sa among gusto. Apan didala ninyo kami nganhi sa kamingawan, aron patyon sa buto. Ang Ginoo mingon ka Moises, magpaulan ako pan alang kaninyong tanan, adlaw-adlaw, kinahanglan, manggawas ang mga tao, aron pagpaligong upan, nga iko lamang ni anang adlaw. Niining paagihap,
Kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabatid ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingon sila nga inikasawong sumna, makabaton silang karne, o sa pagkabuntag, madawat nila ang tanangpan na ilang di kinahanglan. Unya, masayra nila nga ako, ang Ginoo, mao ang ilang Diyos. Yan ang pagkagabi nitungha ang mga langgang na bunto na milupok sa tibuok kampo o sa pagkabuntag, ihay pagamyamog sa kampo. Sa pagkaugas sa yamo, nakakita sila ang mga butang nga nipis o puti. Ingon ka nipis sa yamo diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto o nagpangutan-anay sila. Unsa man kini. Mingon kanila si Moises. Mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihatagan sila sa Ginoo upang ikan sa langit. Ihatagan sila sa Ginoo upang ikan sa langit. Ang tanang ang idugan o kibaluan upang isugilot ka na mo sa mga katigulangan. Ang isang yaw na to sa kaliwat mga ako, ang mahimayang mga buhat sa Ginoo. Ugang iyang gahong, ugang mga katingalakan, na iyang ibuhat. Ihatagan sila sa Ginoo upang ikan sa langit. Isugo niya ang kalanitan sa taas, ug ang mga puntan sa langit iyang iablihan. Ipawalanan sila niya umana araw ilang kanon, ug ihatagan sila sa langit ng kalanon. Ihatagan sila sa Ginoo upang ikan sa langit. Ang panagaphanan ni Gahon sa mga tao, ipadala sila niya ang kabuhon sa mga kalanon. Idala siya niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nanao sa iyang tuong kamo. Ihatagan sila sa Ginoo upang ikan sa langit. Hinudlo, ikan sa basahon sa San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang una-una walay iuna. Apan dili kini mao ang inyong ikatunan
bahin ni Kristo. Sa walay duwa-duwa, nakadungog ka mong mahitungod kaniya ug sa inyong pagkasumusunod niya. Itudluan ka mo sa kamatuonan nga anaa si Jesus. Musa, ukasan ninyo ang daang tao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniya po, nga gilaglag sa malibungon nga kaigipon ni inyo. Kinahanglan nga baguhon gayon ninyo ang inyong mga kasing-kasing o mga una-una. Isulob ninyo ang bagong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhi matarong kong balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala dito, ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, "Pagtutudlo, kano sa ka pa nihapon dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa mga kalan-on nga madunot, kundi sa kalan-on nga mulungtad ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Kini kalan-una ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay ipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa, ipangutanan nila siya, unsa may among buhaton anon pagtuman sa kisugo sa Dios?" Si Jesus mitubag, "Kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang ipadala." Sila mitubag, "Unsa mang ginagruha ang ipakita kanamo aron manuog kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang akong mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayon sa giingon sa kasulatan. Gihatagan nila siya pan gikan sa langit." Si Jesus mingon, "Sultihan ko kamo. Ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalan-on gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan." Sir, sila mingon kaniya, "Hatagi kami kanunay ni anang maong pan." Si Jesus mingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili kayo tutumon. Ang mutuo kanako dili na kayo buhaw." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. May bugtag kanyang tanan. Pakigsuno, makapatandog kaayo ang introduction or opening sa atuang gospel narrative. Ang mga tao nangita kang Jesus. Mautanan ka sa itong kagalingon. Nangita ka ba sa Ginoo? Ikaw. Grabe ninyo, daghan ba yan mo sa itong kaigsuunan karon nga nasa itong kadilingban? Nadik na yun, hinulong sa Ginoo.
sa pag-eskwela na ko sa Manila, no? Makadungog ko sa mga estudyante dito sa akong eskwela at tumingon nga, I am spiritual, but I am not religious. Kasi ito pasabot. Muto mo siya na I higher than him or her, but it doesn't have to be God. Posible man nga na espiritu kuno sa nature na maoy nagdumala sa balaod sa kinaiyahan. Posible na. Pero it doesn't have to be associated with God. Abing niya may suuno, dalay ko yun ang tao na mangita si Ginoo. Amen? Amen. Kunya, angay ko natong nauno nga although dalay ko ang tao na nangita si Ginoo, pero atong usisahon nga itong kabulingon, unsa may mga higayon o unsa may rason nato na nangita ka si Ginoo. Kato bang mahigayon nga murag desperado na taba? Na, Lord, tabangin na ko, Lord, hindi na ko kaya. Lord, karong mga panahon na ipangita ka na ko kay di ko na ko mabuhat ang tanan. Although that's fine. No? Ano man, ato ko itong i-acknowledge nga kanang Ginoo rin makahimuan itong kay that's beyond our capacity. Okay na po na. No? Pero may suo, no? Angay yun nato ginuduman, no? Ang pagpangita unta nato si Ginoo, makatapa unta nato sa pag-ugmad sa atong relasyon o pag-focus Ginoo. Dili na kay parehas kita wala nahuktan naman ko gasolina, muna magtubil ko, nahuktan naman ko kanang pagkaon ko na mag-grocery ko. Nindot unta ang pagpangita nato si Ginoo, karabang ura o bana o kasawa, bisag kung panginahanglan doon, ipangita ihapon kay ang usa ka tao na nahigugma sa laing tao, di yun na mahigugma kung dili makita, kung dili masinati ang presensya sa tao niya higugma. Amen? Muna, nagsuno, musangpot untaan na nga sa atong kinabuhi, maka-feel ka na how ang man. Although, right here, right now, I am blessed with material bounties. I am blessed with people loving me and myself loving them. Pero makabatik niya kung kahawangan man na hinahanglan ko sa ugma na ang Diyos lamang ang mga tao. Dito tayo nga ang masangkot ko. Yung may suon, kung atong tanaw ng konteksto sa Ebanghelyo, ang mga tao ay ibanlo sa Ginoo. Ipangutana sila no, anong nangita mo na ko? Nangita mo na ko kay nanginahanglan mo og laing milagro? Mura pag-show ba nga, mura satisfied kita kayo, we're very much entertained, and we want something more. Kata more. Pero unsa man nahagit ang yatag sa Ginoo, na sa ilaw tang nakita ang milagro, they should see beyond. Nga naman, sakto yung kay Ginoo ni Jesus, na unta ang inyong pangitaon kanang mga butang nga more than your eyes can see. Kanang mga butang nga dili lang material. Kanang mga butang nga dili lang makatakbaw temporarily, kundi kadto mga butang nga una sa tinud-anay makahatag o tinud-anay ang kagabawan o kadtong mga butang nga makahatag yun o makalahutay yun ba hangtod sa kahaturan. Daghan kayo, and we cannot mention them all. But let me just cite one thing na importante kayo nato na angay nato pumanon nga naman o ginimusa sa mga butang na mula hutay nga worth investing. Abi niya mga isuon, importante yun yung relasyon nato. Especially, relasyon sa panag asawa, relasyon sa kinikan o anak, relasyon sa mga anak o mga igsuon. No? Unsa may mga butang angay na tumumanon. Una, yung paghatag yun
o quality time. Kanya kabaw, kung may solo o sa kanindot nga avenue na matagaan o makahatag ka o quality time sa mga tao ng mga gugma, kanang timpong-ting ka o. Pila mo nato dili mo magdungan pagkaon. Nasik-nasik uban no? Pero makasuko ba yung naman ay uban nga? Muna itong kaon ng mama, ano man, hapit na mga batang Quiapo, muna naman ko. Kanya, ang papa, mura pag naapay gitiwas, o gikapal, mudlay sa magigan sa trabaho. Ang anak po, naimanggod, gitiwas itong dula sa FN. Muna naisip niyahay. Pero, that's a good avenue of that, no? Ang ngay nila yung pahimus lang. Muna magkiliganan, no? Tagain yung igong panahon ang inyong mga anak. Kung yung mga anak, tagain yung igong panahon ang inyong mga kiliganan. Ato pa yung kamutan naman, ato yung iman din nyo, kini relasyon mo, manginahanglan yun ng panahon. Ang naong relasyon, manginahanglan ng panahon. Unang importante ang paghatag o panahon sa pag-ugman sa relasyon. Amen? Amen. Ikaduha, atong ipadayon ng pagsuporta o pag-encourage sa itong mga anak. Nahinundog ko sa isa ka post sa Facebook, na isa ka Indian CEO. Yung i-post niya dito, every time kung mamiyang mga empleyado kung mananghid, kaya affair sa ilang pamilya, sa walay buhat-buhat, iyan yung tuktan. Lingon siya, no? That family should come first and work follows. Nga naman, kung saan may rason sa maginikanan ng trabaho? Para sa pamilya. So, atong panikamutan mga ginikanan, no? Hatagan din nato ibong suporta inyong mga anak. O kapigin nyo, kanang suporta inyong ihatag, mo pwede mga butang na mula utay sa panunduman sa inyong mga anak. No? Those things might be not so recognizable at the moment, pero kung ilang ganingan mo, mabati, love, yun ang do. Nga mo na posible nila himo resources ang mahatag kung sila na po'y magkikikanan po. Bahala po lumiapil na ako sa may kapilang contest. Try to outwardly and deliberately express your support. Kanang na, sa akong na magbibiyahe ka ron. Pero yung uniform, ako kinugagyan sa mga. No, dyan. Pakuyugan ka na ako sa imuhang kuya o ate kay ang naagi mo cheering. Those things, no? Yeah. Kitang tao, bisa kung saan na ito, pasalig yun, ang inahanglan mo yung something concrete. Una nga, sa ginagmay, pakita yung tao konkreto nga pagpakita sa suko. Amen? Amen. Ikatulog katapusan. Ako no, every time magpakumbisa ko sa mga bata, ako gusto na ninyo, no? Ako na ang ganay chance na makapangay o pasayo sa iyong ginikanan tungkol sa sayo ng nabuhat, do it. Do it. Although kita mga Pinoy, di man na-expressive, pero do it in your cutest way. Like for example, mga anak, kung yung pagtubag-tubag sa iyong ginikanan, it's okay to reason out. It's not bad. Pero yung pagtubag sa ginikanan, kurang na sobraan ra, yan na following day na ka-realize mo, kurang kailangan ito sa papa mo na. Doon na yung nakamunta. Yung naman, patay mo rin na sobraan mo ito gabi. Pasensya, kaya naman. Bahala po ka ng, bahala magtalikod ng minahal ng mga. Basta kayo, makasulti ka ba? Kaya ganun sa abang ang mga yung pasay. Anak na ba biligan na itong ginikanan, itong pungawon, yung mga itong pasayo, disanggaan yun na. So mga anak ha, mga itong pasayo sa itong ginikanan, niya maginikanan, ato po ang puno mo, di po yung perfectong ginikanan. Kung na yung higayon yung nasubraan, punta, yung mga itong pasayo sa itong mga. Ganang
Mo gini mga butang nga kaligaw nato mataligawan pero sa tinanay no mo gini mudot sa atong kasing-kasing. Amen. So ato nang ugmanon sa pamilya, pagkanindot ka sa pamilya nung anay open communication. Kunya onay, I think one of the things no isputan sa atong ebanghelyo, mga butang nga mulungtan pa. Kung sa may konkreto nga kanang effect ni ana no, kining bata ito more or less nagagikan sa pamilya nga to be perfecto pero ningkamot ang ating miyembro sa paghatag yun suporta pagigugma sa usa na ba yun ay ripple effect. Kasi sa buta na kanin-kanin na ba? So, butang mo ng dilana na tubig intahay, ito, imong hagbungan na bato niya, di ba na yung circle-circle na? O ginayin na pong resources sa mga anak ko, na ilang po ipasunod sa ilang mga anak po, mga apo na itayin. So those things, no, they will perpetuate, they will continue on. So, anong mga butangan? Now, pwede, ang pagtrabaho para mapuna sa pamilya, ganang pagpaningkamot nga makakwarta para mapuna ang presyo sa mga anak, okay na. Pero ato yung dumahan, unsay primary, unsay secondary. Kana utak atong mga pagtrabaho, kana atong anak na kanang material possessions nato, even our talents and time, they should be considered as means ba to achieve our ultimate goal. Means yun na sila ha. Yet, let us not mistake our means as our goals. Kung atong tanaw nato nga nabaho pero madato ko pagkawali nakabot na nimo na basta may sunod ana. Yato yung duman ha, the temptation yun sa butang no, kana yung temptation sa walay pagkatagpang. Kana bitaw ba? Tingaka dato yung tapi ka mong kahaman yapon sa kwarta. That's the temptation of the katapang. No? Nga po na-achieve na nimo na unsa may sunod. Wala. Pero kung atong tanawon na no, ng mga grasyas Ginoo aron makatabang nato sa pag-ugmad sa relasyon sa matag usa, murag sakto gyud ang Ginoo. Nya tong duman ay suna, nganong ugmaron ka nato ang relasyon sa usa-usa. Ato induman. Malipay yun ang atong amahan nga naa sa langit kung iyan mga anak maayo ang relasyon. Kaya kung maayo gani ang relasyon sa mga anak niya no, dayang yun ang espiritu ng presensya sa Diyos naglihok sa maong komunidad. Amen? Amen. So mao di magbutan ang kita mo invest. No? Kunya katong gisbutan sa itong ebanghelyo nga pan sa kinabuhi, unsa man ito pasabot nga na? Yes, we acknowledge Christ as our source of life, as our everything. Pero mas ma-express unta ni, mas maklaro unta ni sa itong inadlaw-adlaw na gibuhaton. Kaya dili man lang ang pagdawat nato, mo bitaw pagdawat nato sa Eucharistia, no? Mupunga unta na pinagi sa tungguhan. Kanang makatabang unta na nato nga mas nahigugma. Dili kay makakita ka sa uban ka na sayo man kay na no? Sumod ang mga igsuon no? Ato yung panikamutan nga atong ipanghimo dili lang kay na ay short-term effect kundi long-term effect and even eternal effect. Amen? Amen. Di na lang ko alas ko, hindi mo na wala pisunod. So, hopefully, basin next week, si Pagalito makabalik na. I know, excited ako, mas madaling excited ako. So, mga igsumo, especially sa family, nalindot yun nga at umaron yun ang relasyon sa pamilya. Kung naamano, kung naan na nagdaan, ato pa mas umaron, kunya ato ipaampit sa uban. These are good news.
These are things nga makapa-inspire sa uban. No? Nya, kung buhi na sa itong circle, ato na niya ipalagana. No? Ipalagana. Okay? Amen. Amen. Kita atong ipadayan ang itong pagtuto. Nagatukan na sa Diyos, ang mahal, ang magalaw sa tanan, ang buhat sa langit sa lupa, sa pananalitan ng pagdili. Nagatukan na sa Ginoo, Yesu Kristo, ang butuan sa Diyos, kaya ang samahan sa malapay ng tiigan, Diyos ikan sa Diyos, kaya ikan sa langit. Ang buhat ng Diyos, ikan sa Diyos, kinapulo. Kaya nililuman o sa kinailan sa mahal, pinalagyan niya na nahimo ang kanan. Doon natin mga tao ang alam sa ating kalawasan. May kanawag siya ikan sa langit, sa lahat sa Espiritu Santo, nahimo siya na may awas, kita ni Maria Makulay, o may haka. Doon natin dahil siya sa krus, sa suko ni Poncio Pilato, nagato siya ng daya ni Lupo, sa katarungan lang mabanhaw siya, ang katuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit na nagalikod sa tulo sa mahal, upalik siya ng himayahon, ang pagpupok sa mga buhay sa mga pinatay, umiyang hinalihan ang mga katapusan. Nagkatulong kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang nakahatag sa kinabuhi. Nagaikan siya sa mahanap saan, lungan sa mahanap saan, isipa siya ng himaya, umisulti para sa mga propeta. Nagkatulong kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, na sinuhan, nagailan kami sa usapabunya, alam sa pasagutan sa masala, nagpapahal kami sa pagkapanahon sa mga namatay, sa kinabuhi sa mabot ng kalimutan. Biyak ang Kristo, makapaton kita sa kahupayan sa atong kauhaw o kagulong sa kanan. Inubanan sa daking pagtuo pagsalig kaniya, magampo kita sa pag-ingon, Ginoo dungga ang paggampo. Ginoo dungga ang among paggampo. Alang sa simbahan na ang iyang mga pangulo o ministro makabaton og igong kusog sa ilang makarunayong pag-amuma sa mga katawhan sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among paggampo. Alang sa mga nangulos sa mga gamanan na magkanunayon sila pag-alagad sa tanang katawhan, inubanan sa imong hukma o kaluoy, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among paggampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip o sa kasimbahan, uban ni Padre Tenden Ladiba. Masinati na to si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among paggampo. Nga ang gipanganloy nato nga kalinaw, alang sa tibuok kalibutan, atong madana, inigabot sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among paggampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among paggampo. Ginoong Jesucristo, diha sa Eucharistia, na sinati o natagamtam ang imong pagkapan sa kinabuhi. Sa mong pagdawat o pagtuo kanimo, himua ang imong kaugalingon nga lamdag sa mong kinabuhi o kalipay sa mga nakakaplag kanimo. Upani kami kanunay, karon o hangtod sa kahangturan. Amen.
Dawatan ta sa Diyos Amahan, magagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kinimagasa, o gitugod nga ang among mga espirituhan nga sakripisyo, maghimo ka na ang nagasa nga tunhayanan kanimo. Kini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunhay, magkagadawang sa Kanya. Akay magbatarong ngayon, magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi na Yesu Kristo, among Ginoo. Pinagi sa iyong pagkatao, giulig niya ang pagkamatahong sa tao. Pinagi sa iyong pagpasakit, ipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, ibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyong pagkayat, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga kanaan sa langit. Ubusa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayog sa iyong himaya ug nagduyog sa tanan ng mga santos, diha silang walay hunong nga awit sa patay. Santos kay ikaw, Ginoo, ang kuburan sa kanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, para mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siyang paan. Ipasalamat kanimo. Ibigas ug gihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug niinon. Dawatan kini ninyo nga tanan ug kanna. Kay kini mao ang akong lawas nga hitugyan ana kanimo. Sa samang paagi tapos ng paghihapon, nikuha siya sa karas. Pasalamat kanimo pag-usa. Nihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug niinon. Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa among dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala nga pasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako.
misteryo sa pagkaw. Si Cristo laban, si Cristo upaling Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, naghahalad kini kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami kiisip, nga angayan ng mga tubag ug malagad kanimo. Himuha nga kami ng mga lawat sa lawak sa dugo ni Kristo, magkahiusan diha sa Espiritu Santo. Minumdumi Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa bugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon mabanho sila ug ang tanang nangamatay diha sa iyong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa iyong naon. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaampit sa kinabuhing tunan. Uban ni Maria ang inahan ng uli sa Dios, sa iyong esposo na si Senyor San Jose. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos na nagkatuman sa inyong kabubuton na sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw na dayon, ug amo ikaw himayao. Pinagi na Jesucristo, imo anak. Pinaagi ni Cristo, panudiha kaniya, ang pasidulog pagkain, kanimo Diyos Ama, nga magkagagaw, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahulugan. Itulungan kita ni Jesus sa pagkawag sa Diyos sa atong pamahan o sa mataas kita sa pagmamahal.
pamilya, kalinaw sa among komunidad, o kalinaw sa tibong kalibutan. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayog sa kanakasama. Samtang nagapaabot kami ng malabubon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa inyong simbahan. Ug sipo sa inyong kabubuton, hatagi kami sa inyong kalinaw o kahigusa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahaptunan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Nasa kayo. Bansa matapis nga tayo, ang makita ang dimaan sa ating kanunay sa tayo. Hinimamo ang pagkakas sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Unahan kita ang gidapit alang sa manihapon sa ating Ginoo.
Gawas wala daw. Orang tahu. Bisa pakai apok. Yan pag praktek at buko, praktek mo orang power.
Bago madre ko. Ikaw sa inyo. Ang harap ko lagi. Buko malingin ini mga pamilya. O pagkanta parang po mo ni. O Ginoo, pinaagi sa pagdalaman, gihimo mo kami nga bagong mga binuhan. O gihatagan mo kami sa kapaskog sa bagong kinabuhi. Panaligdig kami pinaagi sa iyong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maling maglingkod alam sa mga pasalamat. Buman kita magpasalamat sa Ginoo kung magpasunod sa mahal na Birhen Maria sa ngalan sa atong Pura-Pura Padalito Viana, atong kinasingkasing pasalamat sa atong celebrante karon sa atong Santos na Misa, Reverend Father Geraldine Naliban. Pasalamatan sa pasipa sa lapangan. Atong pasalamatan ang nanghidlo sa atong kapilya karong Simanaha, mao ang cluster ikan ni Daing kadto sa Karyas nga cluster. Salamat sa atong lilitong sikar ministers, atong altar servers, atong ladies choir, ug kanatong tanan ginikampong kining Santos nga Misa ug pihala, daghan kayo salamat kaninyo. Malimpyo sa atong kapilya karong sunod simana, mao cluster gikan sa Gaudicos na cluster ngadto sa Nasis cluster. Alang usab sa tanang mga cluster leaders, madayon ang Bible study karong Biyernes, Agosto 9. Yawhang ang tanan sa pagtampo. Ug alang usab sa concert sa Asin, ano mga ticket na tag 250, pwede na makuha dito sa office sa atong parokya. Unyadugang Paymalong, nakapanayon ang Resalay program din sa itong kapilya matag hapon alauna sa Palis. Daghang salamat. May suon, kung wala pa ni Domingo, kanang August 4 unta mo na fiesta sa patron sa mga pari, si St. John Mary Vianney. So, na may makailang pari wish them happy feast day. Kaya, nabaw pa sa mag-wish, ilang po itang po ng mga pari na mabuhutan sa kanino. Maliit na nito. Ang Ginoo manaag kaninyo. Kung manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahom sa dalan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, nahalad na ang Santos Misa at dalo ng gugma ug kaninaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga bata, mga birthday celebrants o mga wedding anniversaries, please come forward. As I carry you